Ating tunghayan ang nasusulat sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 10, talatang 16. At ganito ang mismong sinabi ng ating Panginoon, "At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ng aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor." Dagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa bawat sa atin sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, muli sa isang napakabiyayang pagkakataon na ipinahintulot mo na dalhin kami ng aming mga panyapak sa dakong banal na ito, upang minsan pa'y hanapin ka namin, katagpuin ka namin, sapagkat ibig naming madama namin ang iyong presensya. Maranasan namin, Panginoon, na ikaw ang siyang nasa aming kalagitnaan. Panginoon, salamat po, sapagkat hindi mo kami pinapahiya, ni hindi mo kami binibigo. Pinanghahawakan namin ang iyong pangako kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan. Naroon ka sa kalagitnaan nila. At salamat, Panginoon, sapagkat minsan pa sa pagkakataong ito ay maririnig namin ang iyong tinig sa pamagitan ng pamamahayag ng iyong mga salita. Dinggin nawa namin at sundin ang iyong tinig, kagaya ng pagdinig ng tupa at pagsunod sa kanyang pastor, upang sa gayon ay may dagdag na lakip sa amin ng iyong basbas, na ikaw din ang nagsabi ng pagpapala, higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. At ito po ang aming dalangin sa pamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at aming tagapagtaas. Amen at amen. Ang talatang batayan ng ating araling pagkain para sa ating pagkakatipon sa Panginoon ay hinango dito sa 1 Gs, talatang 16. Madalas na nating marinig ang talatang ito at marahil ay tayo'y nagtataka kung bakit ito ay ating binabasa maging sa ating mga pagtitipon tuwing linggo. Sapagkat mga pinakaibig na mga kapatid, lubhang napakahalaga ang mga katagang binigkas mismo ng ating Panginoon na hindi natin maaring pawalang saysay. At ito ay nagiging batayan natin, pinanghahawakan at pinaninindigan ng ating pananampalataya, lalo na dito sa kawan ng Panginoon. Dahil dito, ating pinahalagaan na pag-usapan hindi lamang ang pansamantalang kaganapan. Maraming nangyayari sa ating kapaligiran at sa ating kapanahunan. Ngunit hindi lamang dapat ang mga pansamantalang kaganapan ng ating pinahalagaan na pag-usapan, kundi lalo na ang talagang kahinatnan na walang hanggan. Kaya ang paksa natin sa ating araling pagkain ay pinamagatang ang ibang mga tupa. Kinilala na kasama. Hindi ito paksang biro, kundi totoong napakaseryoso. Sapagkat dito ay mababasa natin
kung sino ang totoo na kasamang ibibilang ng mismong Panginoon sa mga kanya. Minsan ay di ba sinabi na ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Hindi lahat ang sabi niya. Sapagkat meron siyang hindi kinikilala naman kanya. Katunayan, sa ibang bahagi pa ng kasulatan, pinagtabuyan ng mga ito at ang sabi, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Kaya naman, dapat nating talagang mapag-aalaman at maunawaan kung sino ang mga totoong kinikilala na kasama ng mismong Panginoon at kanyang ibibilang doon sa mga tanging piniling at sinabing itinuring bayang hirang at mas madalas sariling inaangking mga tupa sa kanyang kawan. Hindi po sapagkat tayo bilang isang iglesia ng Panginoon at tayo'y nagpapakilalang isang kawan ng Panginoon kung kaya't ating pinag-uusapan ito. Kundi sapagkat ito'y isang napakahalagang usapin, an issue of such importance with eternal consequence. Isang napakahalagang usaping hindi lamang mayroong kinalaman sa kasalukuyan na ating katayuan, kundi maging ng ating walang hanggang kahinatnan. Kaya't hindi maiwasan na ito ay ating pag-usapan. Bakit higit sa lahat ay matiyak ang pagiging kasali sa mga inaangking sarili ng mismong Panginoon na mga tupa sa kanyang kawan? Hindi biro, kundi totoo na napakahalagang katanungan na kinakailangan ang kasagutan. Bilang katunayan, mahigpit at mainit na pinagtatalunan at pinag-aagawan ang totoong kasagutan nitong katanungan. Sapagkat maliwanag, walang sinumang hindi iibiging, hindi mapasaling kasamang ibibilang sa mga tupa na sariling inaangkin ng mismong Panginoon sa kanyang kawan. Kaya mapapansin ninyo, alos hindi lang marahil lahat, kundi napakarami ng mga sekta ng paniniwala o pananampalataya. Maging maraming relihiyon sa mundo ang nag-aagawan at nag-aangkin na sila'y mga tupa ng Panginoon. Wala yatang tatanggi, wala yatang hindi iibigin na sila'y ituring na mga tupa ng Panginoon. Isang bagay na mapapansin na katotohanan. At bakit? Sapagkat mangyari, malaki ang kinalaman sa katotohanan ng katiyakan ng kaligtasan. Hindi nga ba't sinabi sa nasulat na si Jesus ang Kristo, Mesyas na tagapagligtas at mismong Panginoon? Sa Lucas 2:11, siya ang Soter, os estin Christos, Kyrios. Si Jesus ang Kristo, ang Mesyas na tagapagligtas at Panginoon. Siya na tinawag sa nasusulat sa pangalang Jesus.
Sa Grego, Yesos o Christos at Hebreo, Yeshua Mashiach. Nang ibig sabihin, Ya at Oshua ang Panginoon, ang kaligtasan. Kaya nga, maraming ulit at palaging binabanggit sa maraming talata sa Biblia, sa maraming bahagi na mababasa sa Biblia, na si Jesus ang Kristo, ang Mesyas na Panginoon at tagapagligtas. Kaya po kapag palaging naririnig natin, hindi ba't maging sa pagpapakilala at maging sa pagpapatanggap na kailangan ay paniwalaan at sampaltayanan na si Jesus ay tagapagligtas at Panginoon. Hindi po yun magaang pangungusap. Sapagkat yun ay may mabigat na katotohanan at merong kinalaman sa kaligtasan. Kaya nga, kung titignan ninyo, maraming ulit, palaging binabanggit na si Jesus ang Kristo. Mateo 1:21, Marcos 8:29, 14:61, Lucas 1:31, Lucas 2:11, 9:20, Juan 1:41, Juan 4:25, 26, 41, 43. Bayaan kung basaan ko ito para makita na talagang malaganap na nasusulat ang bagay na ito. Mga Gawa 2:36, 4:12, Roma 10:9, 1 Corinto 12:3, Pilipos 2:5, 11, 3:20, 1:20. Ang katunayan, dito lamang sa aklat ni Juan, ang ebanghelyo ayon kay Juan, walang ibang kanyang iginigit at palaging binabanggit, kundi ang pagiging Kristo o Mesyas na tagapagligtas at pagiging Panginoon ni Kristo, ni Jesus. Sapagkat matingkad na inihahayag sa Pilipos 2:9, ang pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Sa mga Gawa 4:12, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. At itong si Jesus na ito, ang Kristo, ang Mesyas na tagapagligtas at Panginoon, ang tanging siya nga ang nagsabing merong totoong pangako ng paniniguro at matingkad na paniniyak ng matatamasang kaligtasang walang hanggan. Wala nang kasing tingkad at liwanag ang mga sinabing pangako ng paniniguro, matingkad na paniniyak na matatamasang kaligtasan na walang hanggan, kundi ang kanyang sinabi dito sa 1 Jes 14:27 at 28. Wika niya, ako nga ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ko. Sa Ingles, nawala sa saling Tagalog yung and know my sheep. Nakikilala ko ang aking mga tupa. Talatang 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Walang pag-aalinlangan ang tuwirang pinag-uukulan ng bibigyan ng kaligtasan. Sa Grego po, yung saltang bibigyan ay yung saltang didomi, na ang ibig sabihin, pinaglalaanan na pagkakalooban. Pinaglalaanan na pagkakalooban. Kaya nang sinabing, bibigyan ko sila ang kanyang pinaglalaanan na pagkakalooban
ng katiyakan ng kaligtasan o assurance of salvation. Napakalaga po noon. Sapagkat marami, kahit na sa kalipunan, mga mananampalataya, pinagtatalunan pa itong assurance of salvation. Meron man talagang katiyakan ng kaligtasan. Napakalagang ating itong pag-usapan upang tayo hindi nangangapa sa dilim tungkol sa katotohanan ng kaligtasan. Walang pag-aalinlangan ng tuwirang pinag-uukulan na bibigyan, didomi, pinaglalaanan na pagkakalooban ng kaligtasan na walang hanggan ay ang sariling inaangking, at ito'y binibigyan natin ng mahalagang pansin at kaukulang diin, nakikilala at kinikilala niyang mga tupa sa kanyang kawan. Palagi nating ipinaliliwanag yung salitang nakikilala at kinikilala sa Hebreyong yada at Gregong hinosko, na hindi lamang ito nangangulugan ng kaalaman, kundi kinalaman. Sa mga kapatid, yung totoong merong relasyon sa Panginoon ang pinag-uusapan. At ito'y binibigyan natin ng malaking pansin sa ating kabuuang katuruan, ang relasyon sa Panginoon. Sapagkat wala nang pinakamahalagang bagay na dapat nating makamtan, kundi ang magkaroon ng relasyon sa Panginoon upang tayo kilalanin ang kinin niya na kanyang sariling pag-aari kagaya ng sariling kanyang mga tupa sa kanyang kawan. At mapupuna sa sinalita ng mismong Panginoon ang magkadugtong na tatlong sigurado na pangako. Mangha ang pagkakasalita na kinakailangan upang talagang tiyakin ng Panginoon ang pagbibigay niya ng katiyakan ng kaligtasan. Tatlong magkakadugtong na mga pangungusap ang kanyang binitawan. Binibigyan ko silang, sabi niya, sa kanyang mga tupa, ng walang hanggang buhay. Zoen ay inyon. Kailan may hindi sila malilipol. At ito, ang sabi sa Gregoy, o ume apolontai. At pag sinalin sa Ingles, ay 2 ulit ang pagkakabanggit ng hindi. Never not perish. Hindi at kailanman ay malilipol o mapapakiisip. Diniinan pa yun. At pangatlo, hindi agawin ng sinuman. Arpase is outa. Matibay na patunay ng katiyakan ng kaligtasan. Isipin nyo, 3 magkakadugtong. Maaari na siguro magkasya tayo na sabihin sa mga tupa ng Panginoon bilang mabuting pastor, binibigyan niya, pinaglalaanan talaga niya ng pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Maaaring sapat na yon, magkasya na tayo doon. Total naman ang katumbas din ng buhay na walang hanggan sa Biblia, kapag titingnan nyo, ang kalintulad nito ay kaligtasan. Hindi pa ba sapat yun? Pero, dinagdagan pa niya na kailanman ay hindi at hindi malilipol o mapapahamak. Lalo pa niyang binigyan ng diin at paggigiit ang katiyakan ng kaligtasan ng mga kanya. Hindi na nga sila malilipol o mapapahamak. Bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan,
idinugtong pa ang pangatlo, kaya't walang makakaagaw sa mga ito sa kanyang kamay. Di ba? Hindi ko alam kung ito'y mayroong kinalaman sa pamamaraan ng pananalita ng mga Hebreyo at muli naging Hudyo na kapag ka inuulit ang isang bagay sa 3 ulit, ay ipinahiwatig nito ang kawalan ng pagdududa. That there is no iota of doubt, na walang anumang katiting na pag-aalilangan kapag inulit nilang pangatlong ulit. Na parang sinasabi, ito ang buong katotohanan. Kaya maging sa pagsasaksi, sa anumang usapin, inihingi ang 3 saksi na magsasabi ng patotoo. At sa 3 saksi ay, at sa 3 patotoo, nabubuo o naitatatag, napapatunayan ang katotohanan. Meron sigurong dahilan kung bakit kailangang ulitin ng Panginoon ang 3 bagay na ito. Hindi po ba? Para lamang igiit niya sa kanyang pagbanggit na ito ang katiyakan ng kaligtasan para sa mga niya. Sa ibang pagkakataon, babalik din nating tignan uli sapagkat bagamat itong mga talatang ito ay palagi nga nating binabasa sa ating mga pagtitipon sa Panginoon, ang 1 Gs, 14, 16, 26 hanggang 28. Pero kapag uulit-ulitin ninyo ito at patuloy ninyong susunodin, ay makakahalungkat kayo ng marami pang katotohanan na maaaring nakatago na hindi kaagad na napansin sa unang pansin. At kagaya ng ating ginagawa sa sandaling ito, makakatuklas pa tayo ng maraming bagay na ibig ipabatid ng Panginoon sa atin. Ewan ko kung mayroon sa atin yung nagsasawa na magbasa ng Biblia, na kapag nakita o nabasa ang isang talatay, ayaw na nating basahin sapagkat maaaring nabasa na natin ito. Pero alam po ba ninyo, kapag talagang upuyin at susuriin at liliming mabuti ang bawat talata sa Biblia, merong isang nagsabi na kung kailan mo binubuklat ang Biblia at kung kailan mo binabasa, ay para kang tumitinghala sa langit at para mong nakikita ang mga nagniningning na bituin sa kanilang kagandahan. At kung kailan mo sinisisid ang dagat sa kanyang kaibuturan, sa kanyang kailaliman, ay lalo mong matutuklasan ang yamang nakatago roon. Parang ganun daw ang Biblia, na kahit marahil palagi na nating binubuksan at binabasa, ngunit sa tuwing uulit-ulitin, napansinin kahit ng isang talata, ay parang merong kislap ng liwanag na nagniningning at nagpapahiwatig ng magandang bagay na ibig ipabatid ng Panginoon. Kaya sa totoo lang, ay sa kabila ng marami na tayong naisulat na aralin na pagkain tungkol sa 1 Gs, 20 aralin pagkain po ang naisulat ko. Pero ito, karagdagan na nakita ko, hindi kailangan kaligtaan. Sapagkat tulad ng aking nawika ng nauna, isang usapin na hindi natin dapat isang tabi. Isang usapin na hindi maaring palampasin sapagkat napakahalaga ng katotohanan ang isinasad dito at maliwanag na mayroong kinalaman hindi lamang sa pansamantalang katayuan natin, maging sa kasalukuyan nating
kalagayan, kundi higit sa lahat, ang pangwalanggang kahinatnan ng bawat isa. Kaya't mahalagang tunghayan natin ang mga bagay na ito. Nakita natin kung paanong sa makaitlong magkadugtong na tatlong sigurado na pangako ng Panginoon, nang walang hanggang buhay, kailan may hindi malilipol, at hindi agawin ng sinuman. Tatlo na sigurado na pangako. Naalala ko, bagaman ako po hindi nyo naririnig madalas magkwento, pero ganda lang na isingit ko rito. Minsan mayroon akong kausap na isang kamanggagawa, isa ring pastor, at nagtanong tungkol sa ating pananampalataya. At nagkataon na itong ating kamanggagawa ay, alam ninyo, yung mas pinanghahawakan yung paniniwalang sa Ingles na once saved, eternally saved. Yan. Assurance of salvation yan. Na minsang ligtas ay ligtas magpakailanman. Kaya't sa aming pagtatalakayan, ay naitanong niya, sa inyo ba, sabi niya, diyan sa kawan ng Panginoon, naniniwala ba kayo sa katiyakan ng kaligtasan? Ang tugon ko ay, paniwalang-paniwala kami. At bakit ika niya? Binuksan ko ang 1 Gs na ating tinatalakay. At lalo na ang talatang 28. Ang sabi ko kung sa inyo, at yun naman po'y dinaan sa yung biroan, ngunit mayroong halong katotohanan na usapan niya dahil hindi naman kami magkaiba, kundi malapit na magkaiba. Sabi ko, kung sa inyo ay naniniwala kayo dun sa isa lang, minsan lang, na kaligtasan, kami kako, ang aming katiyakan ng kaligtasan ay 3 katiyakan. Sabi ko, paano nangyari yun? Sabi ko, ang pangako ng Panginoon sa mga kanya, sa mga nagsisipalataya sa kanya na kinikilala niyang mga kanyang mga tupang, sabi niya, binibigyan sila ng buhay na walang ganisa. Kailan may hindi sila mapapamak, pangalawa. At pangatlo, walang makakagaw ng sinuman sa kanyang kamay. Ang sabi ko, kung malaglag kami sa isa, may 2 pa kami. Kung mawala yung pangatlo, may isa pang natitirang pangatlo. Yeah. Natawa siya, sabi niya, oo nga naman. Sabi niya. Bagamat yun ay may halong parang biruan, pero paselang usapin din. No? Na ang magandang bagay dito sa magkadugtong na 3 bagay na sinabi ng ating Panginoon na sigurado na pangako. Alam natin ang Panginoon, sabi nga ni Pablo, ni katiting ng daya ay hindi na mutawi sa kanyang labi. Kaya hindi nagsisinungaling ang Panginoon, hindi gumagawa ng pandaraya ng kanyang sabihin para sa mga kanya, sa mga tupa na kinikilala sa kanyang kawan, binibigyan ko sila ng buhay. Katunayan, diniinan ko kanina, yung salitang binibigyan, didomi sa Grego, ay talagang pinaglalaanan na pagkakalooban. Talagang silang pagkakalooban, silang pinaglalaanan ng buhay na walang gan, nang kailan may hindi malilipol at hindi maagaw ng sinuman mula sa Kanya. Para sa kanila talaga ito. Tiniyak ng Panginoon para sa mga Kanya, para sa Kanyang mga tupa. Ang katiyakan ng kaligtasan. No kabeduda. Sabi nga sa kasila, walang pag-aalinlangan yun. Sino tayo para pag-aalinlanganan natin ang salita ng Panginoon? Kung ang kaligtasan ang pinag-uusapan, bakit natin pag-aalinlangan ang mismong tagapagligtas? Hindi po ba? Kung ang tagapagligtas ang nagsalita ng tungkol sa kaligtasan, hindi natin dapat
maaring pagdudahan. Naalala ko ang Hebreo 2:3. Merong katanungan doon ng sabi, how shall we escape if we neglect so great salvation? Paano ikanya tayo makakatakas kung kakaligtaan natin ang dakilang kaligtasan? Ang ibig sabihin, marahil nito, kaugnay ng ating pinag-uusapan, kung ang Panginoon bilang mabuting pastor ay binibigyan niya ng buhay na walang gan, kailan may hindi malilipol at hindi agawin ng sino man ang mga kanya sa kanyang kamay, kung ating pababayaan itong dakilang kaligtasan. Kung gagamitin ko ang salitang kalye, saan tayo pupulutin? Yeah. How shall escape if we neglect the great salvation? Kung pababayaan natin, kaliligtaan natin, pagdududahan natin, pag-aalilanganan natin, itong dakilang kaligtasan, may pinagkakaloob mismo ng Panginoon sa mga kanya. Muli, sinasabi ko ang saltang kalye, dahil mas magkakaintindihan ng lahat, saan tayo pupulutin? Yeah. Kaya nga hindi maari na iwasang pag-usapan. Ito ang hindi maari na iwasang pag-usapan. Totoo na tayo ay sinabi na kasali o hindi kasali sa mga totoo na magtatamo ng katiyakan ng kaligtasan. Ito ang inihaharap sa atin, sa ating harapan sa sandaling ito. Isang maselang katanungan, isang seryoso at totoong katanungan na kailangan ng tiyak na kasagutan. Totoo ba na tayo ay sinabi na kasali o hindi kasali sa mga totoo na magtatamo ng katiyakan ng kaligtasan? Mapupuna sa mababasa na talatang batayan, walang ibang nagsalita sa mababasa kundi tangyang mismong Panginoon. Wika niya, 1 Jes 14:16. Ako nga ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin ng aking mga tupa. At ang sariling akin ay nakikilala ko. At yung talatang 16 na siyang ating talatang batayan at ibig nating limiing mabuti, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan. Yung pong saltang kailangan sa Grego dito ay dei, na ang ibig sabihin ay talagang kailangan. Hindi maaari na hindi gawin. Sadya o talagang kailangan. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at ang kanilang diringgin ng aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang tinutukoy niya ay yung ibang mga tupa. Kaya nga ating ibig na suriin. Sa paksang pinag-uusapan ng ating aralin na pagkain, ang tungkol sa ibang mga tupa. Sino itong ibang mga tupa? Kasi nahanap natin, kasali ba tayo o hindi kasali? Yeah. Kung hindi po natin ugating mabuti, kung ano ang ating katayuan, at hindi natin matiyak sa atin, ano ang ating kahantungan, mga pinakaibig na kapatid, anong silbi
ng ating ginagawa. Yeah. Kundi talagang kailangan. Kaya ang katanungang ating sisikaping tugunan ay kung tayo'y kasali o hindi tayo kasali sa usapang ito. Anong silbi? Palagi nga natin tuwing ating pagtitipon sa Panginoon, binabasa natin ang 1Gs. Kung wala naman pala tayong kinalaman doon. Kung hindi naman pala para sa atin yon. Kung hindi naman pala tayo kasali dito sa pinag-uusapan. Yeah? Kung tayo pala ay tagalabas sa mga usaping ito, anong mapapakinabangan natin? Kaya, mga kapatid, makikita ninyo kung bakit kahit na ulit-ulitin natin pag-usapan ito. Hindi dapat tayong manghinawa, hindi dapat magsawa, kundi talagang tuklasin natin at hanapin natin ang katotohanan. Kailangan talagang ugatin natin ang ating pananampalataya. Saan nag-uugat? Ano ang maliwanag at matatag na batayan ng ating mga sinasampalatayan bilang isang kawan ng Panginoon? Maiwatig sa sinambit. Mababasang dalawang magkaugnay na bagay. Una, meron nitong mga tupa na nasa kulungan. May binanggit siyang mga tupa na hindi sa kulungan. So sa mga may mga tupa na nasa kulungan. At ikalawa, ibang mga tupa na wala sa kulungan. Ulitin ko po. Dalawang mga tupa itong pinag-uusapan dito. Ang mga tupa na nasa kulungan at ang ibang mga tupa na wala sa kulungan. Magkaugnay pong tinatalakay ito sa iba pang aralin na pagkain. Isang kawan, kailangan na kabilangan. At maaaring titingnan natin muli at susurin upang lalo pang magliwanag sa atin ng pinag-uusapang paksa. Ngayon, wala namang pagtatalo-talo dito. Na ang mga tupa na nasa kulungan, yung pong kulungan dito ay yung kulungan ng mga tupa. Wala namang pagtatalo-talo dito ng mga tupa na nasa kulungan. Ang dito'y tinutukoy ay hinggil sa Israel. Hindi pinagtatalunan yun. Yung mga tupa na nasa kulungan. Bakit? Malimit namang nababanggit, Exodo 19:5, Deuteronomio 7:6, 2, ikalawang Samuel 7:23-24. Itong mga taong tangi na pinili at ginawang kanyang bayang hirang, amsegula sa Hebreo, eklektos lao sa Grego, sila ang kilalang ang bayan ng Panginoon. At mas madalas, ang bayan ng Panginoon ay tinatawag sa nasusulat, gaya ng halimbawa, Eremias 13:17, ang kawan ng Panginoon. Hindi ba't mismo Panginoon wika niya sa Ezekiel 34:15, ako'y magiging pastor ng kanilang pastor ng aking mga tupa. Ezekiel 34:17-22, ang kanyang bayan ay ang kanyang kawan. Mikas 7:14, ang kanyang bayan ay ang kanyang kawan. Zacarias 10:3, ang kanyang gestres, ang kanyang kawan ay ang kanyang bayan. At marami pang mga talata sa Biblia na mababasa ng Israel. Ang bayan ng Panginoon ay tinuturing bilang kanyang kawan. Sila ang inaangkin at itinuturing niyang mga tupa sa kanyang pastulan o kawan na pinapastulan. Ezekiel 34:30-31, at kanilang nalalaman na akong Panginoon nilang Diyos ay sumasa kanila
At sila na sambahayan ni Israel ay aking bayan. Sabi ng Panginoong Diyos, kayong mga tupa ko na mga tupa sa aking pastulan. Ako'y inyong Diyos. Sa Ezekiel 34, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20. Paulit-ulit na binabanggit. At inaangkin tinuturing ng mismong Panginoon ang kanyang bayan na aking mga tupa, aking kawan. At ganito ang patutuo naman nila na matingkad nilang ipinapahayag nitong bayan ng Panginoon, itong kanyang kawan. Mangawit 81, 77, 20, ang Panginoon ang pastor ng Israel. Mangawit 77, 20, siya ang pumapatnubay sa kanyang bayan na parang kawan. Mangawit 95, 7, mangawit 103, na ginagawang palaging panawagan ng pananambahan kahit tayo. Ang Panginoon ay isang Diyos, tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Kaya walang pag-aalinlangan. Ang bayan ng Panginoon, madalas tinatawag na kawan ng Panginoon, ang mga tupa ng Panginoon sa kanyang kawan, sa kanyang pastulan. Kaya hindi natin kailangan na pagtalunan sino ang mga tupa na nasa kulungan na pinangangalagaan na ng Panginoon, na pinagpapastoran na ng Panginoon. Ang usaping nakaharap sa atin sa sandaling ito ay itong mga tupa na wala pa sa kulungan. Sapagkat mapag-unawa sa mababasa na maliban nga sa mga tupa na nasa kulungan, ay may mga tupa na wala pa sa kulungan na tinatawag at tinihayag dito sa talatang batayan sa 1:16, ibang mga tupa. Alios probaton sa Grego. Sa Ingles, other sheep. Ibang mga tupa. Sino itong ibang mga tupa? Bakit ba mainit na pinagtatalunan at pinag-aagawan ang sinabing pagigingang ibang mga tupa? Iba't iba na sekta ng paniniwala, mahigpit na iginigiit ang kani-kanyang sariling pag-angkin sa sinasabing sila ang ibang mga tupa. Bakit ito'y pinag-aagawan? Kung sino itong ibang mga tupa. Pagtitingnan po niyo ang iba't ibang relihiyon, pagtitingnan ninyo ang paniniwala ng iba't ibang sekta, makikita niyo, pinag-aagawan itong talatang ito. Inaangkin, kanya-kanyang pag-angkin na sila ang ibang mga tupa. Ibig sabihin lamang nito, mga kapatid, mayroong mahalagang bagay, no, dito sa pagiging ibang mga tupa. Sapagkat kung wala naman itong mahalagang katotohanan, bakit nga pagtatalunan? Bakit nga pag-aagawan ng iba't ibang sekta ng paniniwala at maging ng mga reliyon sa mundo? Bakit kani-kaniyang aangkinin, sariling aangkinin, ang pagiging ibang mga tupa? Hindi po. Kung itong sinabi ng Panginoon na meron akong ibang mga tupa, kung ito'y wala namang halaga, di po. Bakit nga ba pagtatalunan? Bakit nga ba pag-aagawan? At gusto, wala, sabi ko kanina, hindi tatanggi ang sino man na hindi siya kasali sa mga tupa ng Panginoon. Dahil ang pinakadulo po ay katiyakan ng kaligtasan ng pinag-uusapan. Tutungo ang usaping ito kung sino ang totoo na magtatamo ng kaligtasan. Kaya nga, hindi maiwasan na ito'y pagkagawan.
At mahalagang ito maging sa atin ay ating mapag-usapan. Sino ito ngang ibang mga tupa? Masasabi mangyari, lubhang mahalagang makasamang ibibilang sa isang kawan ng Panginoon, at gayon nga may watig na ibig na mangyari ng bawat o lahat ng umaangkin ng pagiging ibang mga tupa. Wala pa po siguro sa ating karanasan na nakakaharap tayo ng kahit na ibang sekta ng paniniwala, natatanggihan nila na sila'y hindi kasali sa mga tupa ng Panginoon. Wala pa yata. Natatanggi. Manapay o bagkus ay pag-agawan pa nga na sila ang mga tupa ng Panginoon. Mapapansin po ninyo pag pinag-uusapan anumang sekta ng paniniwala o maging ng anumang relihiyon sa mundo, hindi maari na itanggi. Hindi iibigin ng sinuman na siya'y hindi kasali sa mga tupa ng Panginoon. Parang ito kasi isang pangmalawakan, isang universal issue, isang pangmalawakang usapin na sinasaklaw ang kahit na nung sekta ng paniniwala at kahit na nung reliyon sa mundo. Ang pagiging tupa ng Panginoon. Mahabang kasaysayan ang kailangang balikdan. Katunayan, sinusulat ko ang isang aklat, nasa 2 pahina na ako. Sinisikap kong tunghayan natin ang buong kaganapan sa unang tipan, yung Old Testament. Tungkol sa usaping ito ng Israel. Ang mataong sinasabing pinili ng tanging pinili at ginawang bayang hirang ng Diyos. Na mga amsegula o eklektos laos. God's chosen people or people chosen of God. Mahabang kasaysayan ang kailangang balikdan at inihalintulad sa nangasusulat ang sinabing nangyari sa bayan o kawan ng Panginoon sa ganitong pamamagitan ng paglalarawan sa unang tipan. Isaiah 53:6, Jeremias 14:56. At iba pang sinalita na hinula ng mga propeta. Itong mga sumasa o napasa kanyang bayan ay sinabing naging gaya ng mga tupa na nangawala. Dapat pong talata dyan. Walang ibang metafora o paglalarawan na mababasa ninyo sa lumang tipan, unang tipan, kundi palagi ang Panginoon ng pastor at ang kanyang bayan ng mga tupa ng kanyang pastulan o kawan na pinapastulan. At palaging inalalarawan ang nangyari sa kanila. Kagaya ng mga tupang nangawaglit, kagaya ng mga tupang masinibig nilang lumaboy, kagaya ng mga tupang mga sinakmal ng kanilang mga kalaban, sinugatan ng kanilang mga kaway. Lahat ay halos ganun ang paglalarawan sa buong lumang tipan. Isaiah 59:2, Jeremias 3:6-8, yung kanilang kasalanan ang naging sanhi ng kanilang pagkakahiwalay ng pag-uugnay sa Diyos at mababasa ang pagkakasira ng tipanan na ugnayan o yung covenantal relationship na pinag-uusapan natin palagi. Yung relasyon sa Panginoon. Hindi ba't mula pa kay Abraham, sa kanilang ninunong si Isaac at sa kanilang ninunong si Jacob, sa kanilang mga magulang, itinatag ng Panginoon ang isang tipanan na ugnayan, yung covenant relationship. Minsan nga sinabi ng Panginoon at nabanggit ko na sa mga una nating mga ralin,
Hindi ba pinakuha pa ang isang propeta na kagaya ni Remias ng isang pamigkis upang ilarawan ang umiiral na mamagitan na ugnayan sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang bayan o kanyang kawan. Na habang nakabigkis ang pamigkis sa baywang, ibig ipabatid ng Panginoon kung paanong nakakapit sa baywang ang pamigkis ay gayon din nakakapit ang Israel sa Diyos at ang Diyos sa Israel upang wag silang hihiwalay sa Diyos at ang Diyos ay hindi hiwalay sa kanila. Pinagsumpaan ang pag-uugnayan na yun. Nagkaroon ng covenant cutting. Hindi covenant making, covenant cutting. Hinati ang tipan. Kaya ginagamit yung sila ating karat bereth sa Hebreo. Kasi nagpapadugo, may kinakatay, may inihiwa, may pinapatay, may isinasakripisyo na buhay upang mapagtibay lamang ang isang tipanan. Ganon katindi yung tipanan na ugnayan na mababasa nyo sa Biblia, yung covenant relationship. At ito'y madalas nating pag-usapan bilang sentrong turo sa kawan ng Panginoon. Isang uri na tangi na relasyon na dapat ay ating maunawaan. Dahil sa panahon natin ngayon, kahit na maraming mananampalatayang Kristiyano, ang tingin nila at turing sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon, sa kanilang pakikipagrelasyon sa Panginoon ay parang isang biro-biro, parang isang pansamantala, parang isang panandalian. Na anumang sandali ay may pwedeng tumalikod, na pwedeng sandali kumalas sa Panginoon, na pwedeng sandali iwanan ng Panginoon. Ngunit ang relasyon sa Panginoon na mababasa sa Biblia at siyang ating binibigyan ng diin dito sa kawan ng Panginoon is a covenantal relationship. Isang tipan na ugnayan. Marami na tayong aralin na nagpapaliwanag ng mas maliwanag kung ano ang tipanan na ugnayan na yan. Nasira ang tipanan na ugnayan, mababasa ninyo. Sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang bayan. Kaya mababasa ang nangyari bandang huli, ang masamang kinahitnan ng masira ang tipanan na ugnayan, ang covenant relationship. Nasira ang tipan sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang bayan. Ang sabi ng Jeremias 13:11-17, ang kawan ng Panginoon ay nabihag. Itong kanilang pagkakabihag, itinuring, inilarawan ng mga propeta parang pagkakawatak-watak ng mga tupa ng Panginoon. Mahabang kasaysayan yan. Halos ang lahat ng mga aklat sa lumang tipan o unang tipan ng mga propeta, walang ibang tinatalakay kundi ang kanilang pangangalat at pagkakabihag. Isipin ninyo, hanggang sa pagwawakas ng unang tipan. At lalakbayin nyo ang mahabang pagitan ng dalawang tipan, unang tipan at ikalawang tipan, 400 taon yan. Napakahaba po nun. Basahin niyo yung Biblia, unang tipan, halos sa kalagitnaan hanggang sa kawakasan. At idugtong ninyo ang pagitan ng dalawang tipan bago niyo buksan ang ikalawang tipan. 400 taon yan. Hanggang sa katapusan pagwawakas ng unang tipan, mahabang pagitan ng dalawang tipan na 400 taon hanggang sa pagbubukas ng ikalawang tipan. Wala kayong mababasa kundi ang larawan na ang bayan ng Panginoon ng kanyang kawan ay parang mga tupang nangalat sa kanilang pagkakabihan. Kaya naman, nagwawakas ang unang tipan
sa mga sinalita na inihula ng mga propeta, na kagaya ni Isaias 40:10 at 11, na sabi, darating ang Panginoon na makapangyarihan at papastulin ang kanyang bayan, ang kanyang kawan. Jeremias 23:3, pipisanin ang nalabi sa kanyang kawan mula sa lahat na lupain na pinagtabuyan sa kanila at kanyang dadalin sila uli sa kanilang mga kulungan. Ezekiel 34:15-22, ito yung tatlong propeta. Maliban kay Daniel na tinatawag na major prophets, kung nag-aaral kayo sa seminaryo, Bible school, ito yung mga pinakamalaking mga propeta na nagsulat tungkol sa pangangalat at pagkakabihag ng bayan o kawan ng Panginoon. Ngunit ito rin ang mga propetang ng hula, nagsalita ng pag-asa na kanilang matatanaw. Pagkalipas ng mahabang panahon, darating ang Panginoon at papastulin ng kanyang kawan. Pipisanin ng kanyang nalabi sa kawan, yung remnants, yung mga rataso, yung mga natitira. Kukunin mula sa lahat ng lupain na pinagtabuyan sa kanila at ibabalik sila at dadalhin uli sa kanilang mga kulungan doon sa Israel. At Ezekiel 34:15-22, ang Panginoon ang magiging pastor ng kanyang mga tupa, kaya't ililigtas ang kanyang kawan. At marami pang talata na sinalita ng mga propeta na nagsasabi kung paanong muling makikita ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan at papastulin ang Israel, ang bayan, ang kawan ng Panginoon. Upang ito'y lalong maging matibay, itong mga hulang ito. Ezekiel 34:22, 30-31, at Jeremias 31:31, 34, 32, 36, 40, ang sabi, makikipagtipang panibago ang Panginoon. Magkakaroon ng panibagong pagtitipanan ng pag-uugnayan. Kadas berith, diatheke kaine, new covenant o bagong tipan. Isipin nyo sa kabila ng nangyari sa kanila na nasira ang tipanan na ugnayan ng covenant relationship. Ngunit ipinaywatig ng mga propeta na kagaya ni Jeremias at ni Ezekiel, magkakaroon ng panibagong tipanan. There will be a new covenant. Kakaroon ng bagong tipan. At ang sabi ng Hebreo 8:13, isang bagong tipan, niluma ang una. Hebreo 8:6, isang tipang lalong magaling, ang bagong tipan na nilagda sa lalong mabuting pangako. Jeremias 32:40 at sinangayunan ng Hebreo 13:20, ang bagong tipan ay isang tipan na walang hanggan. Olam berith, diateke ainyo, it is an everlasting covenant. Walang pag-aalinlangan. Nagkatotoo ang panibago na isang sinagawang pagtitipanan. Nagkatotoo ang panibago na isinagawang pagtitipanan. Hebreo 8:6, 9:5, sa pamamagitan ng tagapamagitan na si Kristo Jesus. The mediator of the new covenant, Jesus Christ. Kaya meron tayong bagong tipan. Naparito at ipinangako. Ano ang naparito at ipinangako? Ano nangyari? Pag binuksan ninyo ang inyong bagong tipan, ikalawang tipan. Sabi ko kanina, halos sa kalagitnaan hanggang sa kawakasan o katapusan, pagwawakas ng lumang tipan. Hanggang sa pagitan ng dalawang tipan, 400 taon. Wala kayong mababasa kundi tungkol sa pangangalat at pagkabihag ng bayan ng Diyos. Pagbukas ninyo sa Mateo,
ang unang aklat ng bagong tipan o ikalang tipan. Wala kayong mababasa kundi sinasalaysay yung mga salit-saling lahi na nabihag. At pagkatapos ay kaagad nabubungad ang pagsilang ng magiging pastor ng Israel sa Mateo 2:5-6 na bilang katuparan ng sinalita ng mga kapangakuan ng mga propeta sa Mika 5:2-4 na isisilang ang magiging pastor ng Israel. Umusog kayo ng konti. Sa pagbubukas ng bagong tipan, pinakita, ginuhit ang tanawin. Anong tanawin ang inyong mababasa? Kalunos-lunos ang kalagayan ng karamihan sapagkat para silang mga tupang walang pastor. At hindi naglaon, tumindig sa kanilang kalagitnaan. Pagdating na ninyo sa 1, ang nagsabing, ako nga ang mabuting pastor. Nakita po, mahabang kasaysayan po yan. Nangyaring dumating ang sinabing magiging pastor ng bayang Israel. Inihayag na natupad sa 1:14, dumating ang pastor, ang mabuting pastor. Sa Grego, kalos ang tangi na mabuti. Sapagkat sa Jeremias 23, Ezekiel 34, inilarawan ang mga hindi naging mabuting pastor. Pero ngayon dumating ang mabuting pastor. O kalos, the good shepherd, na si Kristo Jesus, na binanggit na ang totoong layon ng mismong pagparito nga niya sa Lucas 19:10, na parito upang hanapin at iligtas ang nawala. Mateo 12:24, na siya nga'y naparito, sinugo para sa mga tupang nangaliligaw sa bayan ni Israel. At maging ang kanyang mga alagad, dinutusan niya sa 1:5-6 na kayo'y magsitungo sa mga tupang nawaglit sa bahay ni Israel. Hanggang doon lang bang istorya? Hanggang doon lang bang kwento sa pagparito ni Kristo bilang mabuting pastor? Ang hinahanap lang ba niya ang mga tupang nawaglit sa bahay ng Israel? Marami pong pagtatalo-talo dito. Sapagkat may nakabalik naman yung remnant retaso, kaya ang sabi ng iba yung nahanap dito ni Jesus ay yung mga lost tribes, yung mga nawala pang mga tribo ng Israel. Pero hanggang doon lang ba nagtapos ang kwento ng pagparito ni Kristo? Ang masasabi natin, matibay na patunay lang to, ganap na tinupad niya ang sinalita hinuhula ng mga propeta na maririto mismo siya bilang pastor ng Israel. Subalit mababatid, tinanggihan na paniwalaan si Jesus. Tinanggihan siyang paniwalaan. Kaya ang sabi ng 1:11-12, siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Noon pa man hanggang ngayon, tinatanggihan na paniwalaan si Jesus. Mayroong maraming maling pagturing kay Kristo Jesus. Kaya ang sabi ng unang Pedro 2:7, sa mga nagsisampalataya, siya'y mahalaga. Datapot sa hindi nagsisampalataya, siya ang batong itinakwil. The stone rejected. Siya ang tinanggihan, hindi pinapininiwal. Noon pa man. At maging hanggang sa kasalukuyan. Mapupuna nga eh. Di ba? Sa ating panahon, pati nga kanyang pangalan ay pinagtatalunan.
Gayong sinabing ang pangalang tatawag sa kanya ay Jesus. Jesus. Yeshua. Ya at Oshua ang Panginoon ng kaligtasan. Ibinababa siya. Kinukot siya si Jesus. Minsan nga, mas iniidolo ang pinuno ng kanilang relihiyon. Mas mataas pa kay Jesus, samantalang si Jesus ay binababa. Kaysa sumang-ayon sa Hebreo 12:2 na dapat ang masdan ay si Jesus. Tayo dito sa kawan ng Panginoon sapagkat tayo Christ-centered. Si Kristo ang sentro. Tinutuon natin ang pansin, hindi sa namumuno ng ating anumang kalipunan, kundi ang masdan ay si Jesus. The author and the finisher of our faith. Itong batong itinakwil. Ang sabi ng mga Gawa 4:10-12, siyang batong itinakwil. Anong sabi? Paano totoo na maliligtas ang tao kung ang mismong tagapagligtas ay tatakwil? Sabi ng mga Gawa 4:10-12, sa kanino mang iba, walang kaligtasan. There is no salvation in any kundi sa pangalan ni Jesus. Kaya sa kanila na mga nag-aalinlangan, tinatanggihan na paniwalaan na si Jesus siyang Kristo, ang Mesyas na tagapagligtas at Panginoon, ang sabi niya sa kanila, datapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Matingkad na iniyayag, yamang sino mang hindi nagsisampalataya sa kanya, ay hindi sa kanyang mga tupa, maunawa, nangangahulugan, ang mga nagsisampalataya sa kanya. Ang nakikilala, kinikilala. Yada, inosko. Yung totoong mayroong kinalaman sa Panginoon o relasyon sa Panginoon. At silang pinaglalaanan, pinagkakalooban ng katiyakan ng kaligtasan. Ngunit yung hindi nagsisampalataya sa Kanya. Napakarami pong talata niyan na napakalagang inyong pansinin. Ang kakaibang kalagayan ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Diba? Mababasa ninyo dyan, 1:15, 1:16, 1:36, 1:8-24, Ikalawang Tesalonica 1:7-9. Ang kahantungan ng mananampalataya at kahantungan ng mga hindi mananampalataya. Dito sa 1 Jes 26-27, tinuran ng tuwiran ng Panginoon kung sino ang kanyang mga tupa. Ang hindi nagsisampalataya sa kanya ay hindi sa kanyang mga tupa. Sino itong kanyang ibang mga tupa? Hindi po natin matatapos sa araw ito. Palalawigin na tatalakayin at mayroong karugtong ang ating aralin na pagkain. Ibibitin muna natin doon. Binigyan muna natin kayo ng background, ng nakaraan na kaganapan na kailangan balikdan upang maunawaan. Sino itong mga tupa na nasa kulungan na at sino ang ibang mga tupa na hindi pa nasa wala pa sa kulungan. Ngunit mahalaga na pansamantala sa ating pagwawakas, mga kapatid. Mahalaga na iiwanan natin sa bawat sa ito paalala.
Yaong mga taong makakasamang ibibilang sa mga tupa ng Panginoon doon sa kanyang kawan. Sila ngang merong totoong katiyakan ng kaligtasan, kagaya nga ng sinalita ng mismong Panginoon bilang mabuting pastor sa kanyang mga tupa. Muling dinggin at palaging sundin ang kanyang tinig na nagbanggit. 1 Jes 14:16, 26, 28. Ako nga ang mabuting pastor. Nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ko. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Kinakailangan din namang dalhin ko. At magiging isang kawan sila. At magkakaroon ng isang pastor. Datapot hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Ang aking mga tupa, binibigyan ko sila ng aking buhay at sila'y aking nakikilala. Binibigyan ko sila ng aking buhay, ng buhay na walang gan. Kailan may hindi sila mapapahamak at kailan may walang makakagaw ng sino man sa aking mga kamay. Meron pong paalala dito, ang sino man na nasa Panginoon, ang sino man na kinikilala ng Panginoon sa kanyang mga tupa, sa kanyang kawan, mayroong katiyakan ng kaligtasan. Mula mismo sa bibig ng tagapagligtas na si Kristo Jesus na ating Panginoon. Tayo po ay yumuko at manalangin. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa sandali pong ito, sa muli mong pakikipagsalitaan sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita, upang maliwanagan kami ng aming katayuan. At hindi lamang ng aming kalagayan, kundi maging ng aming kahahantungan. Lalo na kung paano magtamo ng walang hanggang kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mo kami pinababayaang nangangapa sa dilim na hindi namin nalalaman o naunawaan ang mga bagay na ibig mong ipabatid. Salamat po, Panginoon, sapagkat kung kami nagsisampalataya sa iyo na ikaw si Jesus ang Kristo, ang Mesyas na tagapagligtas sa aming Panginoon, pinagkakalooban mo, pinaglalaanan mo ng katiyakan ng kaligtasan. Ang kaligtasan na hindi lamang sa pansamantalang kapahamakan. Ang kaligtasan na hindi lamang panandalian, kundi kaligtasang pangwalang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa pagtitiyak mo, paniniguro mo nitong kaligtasan para sa mga iyo. Ang dalangin namin, Panginoon, ay hindi lamang sana kami lamang ang makaranas ng iyong pagliligtas, kundi pati na sana, Panginoon, iyong malapit sa amin at mga iniibig namin. Ang mga mahal namin sa buhay, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid, ang aming asawa, ang aming mga kasama sa buhay, ang aming mga kamag-anakan, ang aming mga kaibigan at lahat, Panginoon, kagaya ng iyo ipinag-uutos ng Ebanghelyo ay dalhin sa lahat ng kinapal. Lahat ay makarinig ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus, ng kanyang pagpamalas ng pagliligtas. Kung kagaya nawa, Panginoon, ang aming dalangin kay Sakeo,
Nang ikaw ay pumaroon sa kanyang bahay, ang sabi mo, at dumating ang kaligtasan sa bahay na iyon. Panginoon, dalawin mo ang aming mga tahanan, ang aming mga bahay, ang aming mga pamilya. Dumating nawa ang kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na binibigay mo sa amin upang maranasan namin ang katiyakan ng kaligtasang walang hanggan na iyong pinagkakaloob. Purihin ka, dakilain ka, parangalin ka ang iyong dakilang pangalan, ngayon at magpakailanman. Amen.